Part 8 na tayo ng isang OFW na nawala ng phone kasama ang Philippine SIM card and Saudi SIM card. Umpisa na natin. May tatlong options ako na kino-consider. Yung una is yung pag-email sa NTC. Tapos, ayun, sinasubmit ko sa kanila yung follow-ups ko na para yung dito is asikasuhin yung SIM replacement ko online. So far, walang nangyayari. Ito yung second follow-up ko. And yung reply ng NTC dito is inulit lang nila dun sa reply nila sa unang follow-up ko. Ang ginagawa ko nga palang pag-follow-up is every 5 days. So ito, 4th day na. So kinabukasan or sa isang araw, mag-send na ako ng another follow-up sa NTC kung bakit hindi pa rin gumagalaw yun dito. Isa pang kino-consider ko is yung papalitan ko yung mobile number na nakaregister sa mga Philippine bank accounts ko para makapag-move on na ako dun sa luma kong number na nawala. So, ito yung mga options natin. Kung nasa Saudi ka, ito yung pwede mo i-consider, yung international call na available sa mga Saudi networks. Tingin ko ang pinakamurang plan na available sa mga Saudi networks is yung nasa Virgin Mobile. Kung titignan natin dito, bali 20 reals lang para makatawag sa Philippines. Tapos good for 50 minutes na. So, pati yung mga landlines. So, usually kasi pag tatawag tayo sa Pinas, kailangan natin tawagan lahat ng customer service ng bawat bank accounts natin. Kung meron ka 5 bank account, iisa-isahin mo yun, sasabihin mo yung mga personal information mo, and kailangan natin ng maraming minutes para magawa lahat yon. Para maasikaso mo nga pala yun is install mo lang yung Virgin Mobile app, tapos punta ka sa international, tapos piliin mo yung Philippines, and lalabas na yun. Tapos, tap mo nga lang pala yung pay. Tapos, ilagay mo na lang yung kahit anong Saudi ATM na may Visa or Mastercard logo para mabayaran mo na. Pag nag-complete na, pwede mo nang tawagan kahit anong number sa Pinas. Mapa-mobile number man or landline. Para naman sa mga OFW na wala sa Saudi, and tingin ko naman, ito yung mga cheap options para sa'yo. Katulad ng Talk 360. Ang maganda dito sa Talk 360 app is meron kang trial na 1 minute. So, pwede kang tumawag sa kahit anong mobile number or landline sa Pinas. Tapos, ayun, pwede mo ma-check for 1 minute yung tawag. Kung maganda ba yung reception, malinaw ba yung tawag nyo, naririnig mo ba yung kausap mo, and pati ikaw, naririnig ka ba niya. So, pwede mo sabukan yan for 1 minute. After nun, kailangan mo na mag-avail ng subscription. So, para lang makatawag ka ulit, so, pwede ka na mag-buy ng credits o kaya pwede mo i-check yung calling rates nila para sa pagtawag sa Pinas. Dito nung chinek ko naman, yung rate finder, sinet ko na lang ng Philippines, ito yung lumalabas. Sinet ko na lang ng Saudi Real para mas madali nyo maintindihan. I-convert mo na lang into US dollars para maintindihan mo kung wala ka naman sa Saudi. So, ito lumalabas na pagtawag sa mobile numbers is 0.92 reals per minute. Tapos kung sa landline naman is 0.89 per minute. Next option naman natin is yung sa Viber. So, pag nag-subscribe ka, may babayaran lang tayo na $9.99. Tapos, may additional $1 free. So, good na siya for 68 minutes. Itong 68 minutes na to is good for landline. Tapos, 52 minutes naman kung mobile numbers yung tatawagan. Para ma-compute natin kung gaano kamahal or gaano kamura yung pagtawag sa landline gamit ang Viber. So, i-convert lang natin into real yung $9.99. So, 37.48 yun. I-divide natin sa kung gaano karaming minutes yung available dun sa package na yun, which is 68 minutes. So, ang lumabas dito, 0.55 reals per minute yung charge sa pagtawag sa landline sa Pinas. Ito na may isa pa. Kung hindi mo mapagana yung sa Viber, meron namang available sa atin dito sa Saudi, yung Yola. Dito naman sa Yola, kung mag-avail ka ng $8, so 44 minutes yun. Tapos, ang gawin lang natin, i-convert lang ulit natin yung $8 into Saudi Real, so which is 30. Tapos, i-divide natin kung gaano ka daming minutes yung available sa package na to. So, lumalabas dito na 68 halala per minute yung charge naman sa pagtawag sa landline. Kung interesado ko malaman kung gaano kamura naman yung pagtawag sa mobile number sa Pinas, so ito yun. 30 divided by 56, ito yung package para sa mobile numbers. So 53 halala naman yung charge na ito pagtatawag ka naman sa mga mobile numbers sa Pinas. Okay, so bago tayo pumunta sa third option ko, bali yung una is yung pag-send ng email sa NTC para i-push yun dito na gawing online yung verification para sa SIM replacement ko.
Next option naman, kaya sinabi ko lahat ng mga apps na yan, yung calling apps sa pagtawag sa Pinas, is para naman in case na mag-decide ako na palitan na lang yung mobile number, gagamitin ko yung mga bagong SIM na binili ko. Tapos, ang kailangan ko lang is tatawagin ko yung mga customer service ng bawat bank account ko, pati yung mga government accounts para palitan yung mobile number na nakaregister doon. Kung yun yung gagawin kasi medyo mapapagastos ako. Dun sa Virgin Mobile, wait. Kung i-analyze ko kasi medyo mapapagastos ako kung yun yung tatahakin ko. Yung pag-update ng bawat bank account, pati mga government accounts ng mobile number. Kasi imagine, just sa bawat bank account na tatawagan mo, yung customer service nila, pwedeng umabot ng 30 minutes sa pag-update lang ng mobile number. Or pwedeng mag-fail pa sa una. Depende kasi kung masasagot mo lahat ng mga tatanungin nila, kung ano yung huling transaction, magkano, balance, mga ganyan. Kung sa side ko naman, medyo marami akong bank accounts and hindi ko na halos alam kung magkano yung mga laman ng bawat isa. Parang hindi wise na palitan ko pa yung mobile number ng bawat isa sa kanila. And yung 50 minutes na to, tingin ko madaling maubos to sa, let's say, dalawang customer service pa lang yan. Dito na tayo sa huling option. Talagang kailangan ko na talaga magpupunta ng family member dun sa Dito Experience Store para makapag-request ng SIM replacement. So dito sa email na natanggap ko from Dito Customer Service last February 8, bali nilayout niya dito kung ano yung mga documents na kailangan ko i-prepare para makapag-request ng SIM replacement. So ang kailangan lang natin gawin is magdala tayo ng valid ID. Kung nasira lang yung SIM card mo, dalhin mo yan dun sa Dito Experience Store. Kung nawala, kailangan natin magbigay ng affidavit of loss. Tapos, ayan, kailangan natin magbayad ng 39 pesos sa pag-process ng SIM replacement. Pero since OFW tayo, hindi applicable yung sinend sa akin na email nung dito. Ang gagawin natin is magpapadala tayo ng family members sa Pinas, pero kailangan natin magbigay ng authorization letter at saka affidavit of loss dun sa kapamilya natin na nasa Pinas. Tapos ipapanotaryo niya yun. Ito yung process. So ito yung gagawin ng family mo sa Pinas kung magpa-process siya ng SIM replacement para sa'yo. Magdadala siya ng printed affidavit of loss, tapos dapat may pirma ka doon. Magdala ng authorization letter, tapos magpakita ng ID mo, dapat makapagbigay ka ng at least ng picture ng copy ng ID mo, tapos ipiprint niya yun. Tapos dapat meron din siyang sarili niyang valid ID na ipapakita dun sa dito para ma-process yung or makumpleto yung requirements sa SIM replacement. Tapos sa pagnotaryo is gagastos tayo ng 150 to 300 pesos. Depende dun sa notary office na pupuntahan mo. Ito na yung affidavit of loss na ginawa ko. So bliner ko na lang yung personal info ko dito. Pwede niyong gayahin. Tapos importante na may pirma dito. Dalawa yung option mo dito. I-type mo, i-print mo, tapos pirmahan mo, then picturean mo. Tapos i-send mo sa messenger nung kapamilya mo sa Pinas. Tapos i-print niya, ipanotaryo niya. Ganun yung sistema. Pero kung gusto mo ng digital, so ito, ilagay mo sa Google Sheet. Google Sheet, i-paste mo to, i-type mo yan. Tapos i-print mo as PDF. Ito na may authorization letter na ginawa ko. Bali, nakapangalan sa kanya. So, lahat ng to pwede niyang gawin. Pati yung pagnotaryo. Tapos, pwede na, dun sa cellphone mo, kung na-convert pa na into PDF, pwede natin itap to. Tapos, pirmahan mo na yung papel. Para hindi mo na i-print. Tapos, pipirmahan at saka pipicturean. Di na. Kasi kung ito magagawa mo, pagka-pirma mo niyan, digital yung pirma, tapos i-save mo lang, isend mo na kagad sa kapamilya mo sa Pinas, ipiprint na lang niya. Siguro gawin ko na lang in a separate video yung paggawa ng authorization letter, tapos pag-print ng PDF, pagpirma sa PDF. So yan, papakita ko na lang sa ibang video yan. Sobrang hassle lang din kasi kung hindi mo alam yung ganyang process kasi ipiprint mo talaga. Maghanap ka ng computer shop na magpiprint, tapos mapapagastos ka pa, pati lakad, oras, sayang, samantalang pwede naman gawin sa cellphone.